Kapag ganitong kainit, masarap mag-food trip. Pero syempre, mas masarap gawin yan sa paboritong isla ng bayan, ang Boracay. Ang view na ito, pamilyar ba sa inyo mga kapuso? Ang natatanging ganda ng lugar na ito, sikat na sikat sa ating mga Pilipino. Obvious ba na excited na akong lumibot dito? O, gets nyo na ba kung nasan ako? Say hi to Boracay! When in Boracay, sino ba naman ang walang listahan ng mga must-see and must-try? Bukod kasi sa paliligo sa kanilang famous white sand beach, matitikman pa rin daw dito ang mga pagkaing siguradong inyong dadayuhin. Kaya ngayong taglay ko ang isang buong araw para ikutin ang island. Kailangan kong diskubrihin kung saan matitikman ang masasarap nilang pagkain. Paano nga ba mag-food trip sa Boracay? Pero umpisahan ang Bora Food Trip. Magpapakabusog tayo sa mga pagkaing exotic. Okay, first stop, nandito tayo sa isang restaurant sa Station 1 kung saan makakatikim tayo ng fried crocodile at iba pang mga unique at sikat na pagkain dito sa Boracay. Tara! Espesyal daw ang kanilang fried crocodile strips dahil binababad pa ang crocodile meat sa Asian spices bago ito iprito. May dagdag pang Chinese wine, onion, and leeks na lalong nagpapayomi sa dish. Salamat po, kuya. Chef, bakit po crocodile? Gusto namin maging unique itong dish na to. So we used crocodile meat. Ang okay sa crocodile meat is low in fat, low in cholesterol, and high in protein. Very tender yung meat. Kasi hindi mo siya akalaing crocodile. Actually, mas lasa nga siyang fish po no? Mas lasang isda kaysa sa mas lasang meat. Masarap. Kahit yung mismong flavoring ng dish. Sarap. At healthy pa. Low in cholesterol, low in fat, high in protein. Isa pa raw binabalik-balikan ng mga customer nila ang oyster sisig. Sila raw ang tanging nag-o-offer nito sa Boracay. May kakaiba rin daw itong texture dahil piniprito muna ito bago ilagay sa sizzling plate. Kaya naman achieve ang crispy sisig texture nito. Bango. Unang-una, sobrang bango. Pangalawa, sobrang malasa. Malalasahan mong sisig pa rin yung kinakain mo, pero malalaman mo na oyster pa din siya kasi crunchy on the outside, pero medyo matubig on the inside. Sarap. Pero kung natakam kayo sa dalawang dish na una nating pinakita, ako naman, dito nakaabang sa pangatlo nilang ibibida, ang 4 cheese pizza. Pinaghalong mozzarella, parmesan, cheddar at blue cheese ang kikiliti sa taste buds ninyo. Bentahe ng pizza nito ang super crispy crust at very creamy sauce. Hindi, actually, nire-reserve ko talaga yung tiyan ko para sa pizza. Kasi bukod sa mahilig ako sa pizza, mahilig din ako sa cheese. Tsaka ito, personally, sobrang tagal ko nang inaabangan to kasi lagi ko nakikita sa Instagram, ganyan. So, ito na siya. You see my face? It's the happy face. Naririnig niyo ba yung pagkamalutong ng crust? Sarap, di ba? Ayan. Tapos na ako kumain dito, pero gusto ko pang kumain ulit. At ngayon, ang next stop natin is ulam pa din siya, pero hindi na ganun ka-exotic. Pero for sure, masarap pa rin yan. Tara. Bulalo naman ang isusunod natin. Dinarayo raw ang restaurant na ito dahil sa kakaiba nitong dish, ang malutong na bulalo. 2007 daw, nagkaroon ng crispy bulalo ang kanilang menu. Pagkatapos ma-inspire ang may-ari ng restaurant nang natikman niyang bulalo sa mainland Aklan. Pero syempre, nilagyan niya ito ng twist. Pre-cook na ang bulalo for 3 hours, kaya naman kapit na sa karne ang linamnam ng bulalo stock. Para naman maging crispy, piniprito ito sa mainit na mantika. As always, lagi nilang sinasabing the best bulalo in the island. Tapos, nagre-recommend sila sa mga friends nila, pinapapunta nila dito. Paano ba
namang hindi ka mapapabalik kung sa halagang 180 pesos lang ay mapagsasaluhan nyo na ito. Crispy. Actually, parang kumakain ng crispy pata, pero hindi siya crispy pata. Mas neutralized yung lasa kaysa sa crispy pata. Hay! Busog! Nakakarami na tayo ng ulam. Parang kailangan ko naman ng sweetness in my life. Hanap naman tayo ng dessert. Tara! Ito ang cake store na makikita sa Station 2. At kung ikaw raw ay regular na bakasyonista rito, siguradong pamilyar ka sa ipinagmamalaki nilang lemon cheesecake. Karamihan din daw ng kanilang mga cake ay may hint of lemon, gaya na lang ng kanilang signature cheesecake. Kumpara sa ibang cheesecakes, magaan at smooth daw ang texture nito. Di ba kapag sinabing pupunta ka ng Boracay, must try ang matikman mo ang lemon cheesecake dito. So, ito. Hi, miss! Hello. I'm just curious, how do you make the lemon cheesecakes? Well, our bakery's upstairs. Why don't I take you upstairs and show you? Oh, really? Sure! Siyempre, nakiusyoso ako kung paano ito gawin. Una nilang wini-whip ang cream cheese para maging fluffy ito. After kapag na-fluffy na yung cream cheese, i-add na natin yung white sugar. Tapos mix lang. Ang bango. Sa isang lalagyan naman, ipinaghalo ang egg yolk at whipped cream. Tapos dahan-dahan ilagay vanilla. Ibinuhos ang harina at haluin at isinalin sa malinis na stainless bowl. I-whip lang yung egg white. Kapag kumapal na siya, tsaka siya i-mix dito sa pa-mixture. Finally, pwede na itong ibuhos sa crust mixture na pinaghalong cereals at graham. At pwede na itong i-bake for 1 hour. Ito na ang kanilang best seller, ang must dito sa Boracay, ang plain lemon cheesecake. Ang plain lemon cheesecake nagkakahalaga ng 140 pesos. 150 naman kung may flavor ito. Nagsiserve din sila ng mas malalaking version sa halagang 900 pesos. Well, actually, it's one of many desserts that we have. It's just really taken off and become so popular. I think it's a lot lighter than other cheesecakes. So in this hot weather that we have in Boracay, it really appeals to people. Yeah, so it's really one of our best sellers. Ayan, fourth stop, isa rin to sa mga must-try dito sa Boracay, ang chorizo burger. Pero take note, hindi ito ngayon sa restaurant dahil uso din dito ngayon ang kakain ka na nakatayo. At dahil hit na hit sa beach ang inihaw na pagkain, in na in din daw ang mga binibentang street food ni Kuya Frank. At ang best seller, itong chorizo. 10 taon na raw siya sa negosyong ito at sa paglibas ng panahon, nag-evolve ang simpleng chorizo niya sa chorizo burger na may kasamang sweet and spicy sauce. Kuya Frank, magkano po yung ganyan? Magkano po yung chorizo burger? 45 ma'am. Pag on stick din naman 35. Pare-parehas sila naman kami yung mga yung sa akin lang may pagmamahal sa mga Wow! Made with love. Oh, ha? Chori burger. Aba, kailangan ko matikman ang chorizo burger made with love ni Kuya Frank. Kahit na di ba nakita nyo naman, hindi ganun kakapal yung laman niya, pero malasang malasa. Yung pagkamanipis niya, lasang lasa pa rin. Sarap. Mainam. Talaga na bang solve ang araw ko sa mga pagkain na tikman ko? Kaya kung gusto nyo ng sulit na food trip sa Boracay, sundan lang ang aking food guide.